mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Minsan pa ating awitin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mo pagsingkat.
Good morning! Naanyahan ko po ang lahat na tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Let us clap and lift our hands to Jesus our King and glorify Him. Amen? Amen! Yes, oh God, we give you the highest praise, Jesus. Hallelujah! Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The strain of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King.
majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be your glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem raise. Majesty, majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, praise, majesty, kingdom, authority, flows from His throne unto His own. His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus.
ikaw lamang ang karapat-dapat na maitaas. Pagkat ikaw ang Diyos na walang katulad, walang maikukumpara sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Jesus, sa aming kalagitnaan. Tataas po namin kayo, Lord, habang kami nagbuhay, habang kami may hininga, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. We glorify you. We magnify your name, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We lift you up. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, yes, oh God, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. So God, tinataas po namin kayo sa aming kalagitnaan, Panginoong Jesus. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at ang Hari ng mga hari. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. So God. Hallelujah. Sa inyo nga lang po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, nagagalak tayo sapagkat ito ay ang araw na naman na kung saan tayo ay magbibigay ng papuri sa ating Panginoon Diyos. Ngunit bago po ang lahat, tayo po ay we will celebrate the Lord's Supper sa oras na ito. Basahin ko lamang po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23.
Ang sabi po doon, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord." Meron po tayong tinatawag na Holy Communion, yung tinatawag na breaking of the bread, sapagkat ito po yung pagkakataon na kung saan nais po natin alalahanin yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Meron po tayong elemento, itong ating bread at itong fruit of the vine. The bread which symbolizes the body of the Lord Jesus Christ na nabugbog sa krus ng Kalbaryo, at itong fruit of the vine, it symbolizes the precious and powerful blood of the Lord Jesus Christ. Kung kaya't isang bagay na maunawaan po natin na ang pagsasalo-salo po natin ito is very sacred. Kung kaya't bago po tayo magsalo-salo, magpartake ng bread at magpartake nitong fruit of the vine, kailangan pong maging worthy tayo po sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kung kaya't sa pagkakataong ito, magkakaroon po tayo ng silent moment upang humingi tayo ng kapatawaran sa anumang kasalanan na ating nagawa. Praise God. Hallelujah. Nalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na kung saan nakita mo ang aming sarili, Panginoon, as we come before you, O Father God, with a humble heart, O Father God. Patuloy po, Panginoon, na pakalinisan mo kami at patuloy po, Panginoon, na mag-flow sa bawat isa sa amin ang inyong pag-ibig. Mag-flow, Panginoon, ang Holy Spirit na kung saan ang bawat isa po, Panginoon, sa amin ay patuloy po na maranasan, maunawaan, madama ang inyong pag-ibig at ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. We just thank you and we just return to you all glory and honor. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen and amen. Sige po. Inayayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Lahat po tayo mayroon ng elemento. Amen. So, praise God. Itaas po natin yung bread. Panginoon, itinataas po namin, Panginoon, ang bread na ito, which symbolizes the body of the Lord Jesus Christ. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na ginawa mo para sa amin, Panginoon, lalong-lalo na ang pagpapakaloob mo, Panginoon, ng biyaya ng kaligtasan. We just thank you, Father God, sapagkat alam namin na kayo'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ikaw, Panginoon, ang tumubos sa lahat ng aming mga pagkakasala. Lord God, we just give you thanks, O Father God, sa lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa bawat isa, upang sa ganon, Panginoon, magkaroon ang bawat isa ng liberty, freedom, upang patuloy na makapasok at makita ang inyong presensya. Lord, we just thank you and give you thanks. Taas po natin ang ating at tayo po ay sabay-sabay na mag-partake sa bread na ito.
taas pa po natin ang ating elemento na kung saan the fruit of the vine. Father God, tinataas po namin, Panginoon, ang fruit of the vine na ito, which symbolizes the precious blood of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng iyong salita, Panginoon, without shedding of the blood, there is no remissions for all our sins. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa magitan ng inyong makapangyarihang dugo, ay nagkaroon ng bawat isa ng akses sa inyo sa pamamagitan ng kapatawaran na iginawad mo sa bawat isa sa amin. Lord God, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang Panginoon ng aming buhay, at ikaw ang patuloy na kikilos sa aming buhay, sasama sa amin sa lahat ng oras bilang isang mananampalataya. We just give you thanks in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Sabay-sabay po nating i-partake. Praise God. Tapos na ba? Amen. So, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Magsiyo po na po tayo. Maraming salamat po. Okay. So, tayo po ngayon ay magsisimula muli sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Actually, ang mensahe po ng ating Panginoon ay patungkol po sa Acts chapter 25. Yung buong chapter po ng Acts chapter 25. And then, the message of God is upholding courage. Lahat po tayo dito ay mayroon tinatawag na courage. Matapang po tayo sapagkat matapang po tayo bilang isang mananampalataya, not in a sense doon sa tinatawag na physical aspect. But then, matapang po tayo sapagkat we are upholding the faith that we have in the Lord Jesus Christ. On it, bigyan ko po ng background itong nangyari dito sa Acts chapter 25. Medyo mahaba po ito, ngunit summarize na lamang po natin. So, bago po tayo magsimula ay manalangin muna po tayo. Panginoon, maraming salamat Panginoon sapagkat alam namin Panginoon na pinagpala mo na ang inyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, ay dalawin kami ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at patuloy po, Panginoon, mag-flow ang karunungan sa bawat isa. Makita po namin, Panginoon, ang sustansya ng aming pag-aaralan, ang Acts chapter 25. Lord God, ikaw po ang manguna, samahan mo po kami at ikaw po ang maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen and amen. Okay. So, yung background po ng Acts chapter 25. Bago pa po itong Acts chapter 25, ang procurator o kaya governor, bago si Festus ay si Felix. Okay. Si Felix po, nasa custody niya po si Apostle Paul as prisoner. At itong si Felix, madalas, binibisita niya ito si Apostle Paul sa kanyang kinalalagyan. Ngunit ito yung pagkakataon na patuloy na si Apostle Paul ay nagbibigay ng mensahe sa kanya regarding righteousness, regarding the coming judgment, at yung mga bagay-bagay patungkol sa pananampalataya. Ngunit medyo nagsasawa si Felix kung kaya't ang ginawa niya, instead na makinig ay pinapasyalan niya na lang si Apostle Paul. Ngunit mayroong isang purpose kung bakit pinapasyalan ni Felix doon sa kanyang kinalalagyan na preso si Apostle Paul. Naghihintay si Felix na siya ay mabribe ni Apostle Paul. But then,
it doesn't happen. Hindi po pwedeng mag-bribe si Apostle Paul sapagkat ang nakikita dito ni Felix, dahil ito si Apostle Paul ay medyo may kaya, he is a well-to-do man, kung kaya't sa kanyang pamamasyal, ine-expect niya na magbabribe sa kanya si Apostle Paul. At after na matapos yung panunungkulan ni Felix, ay pumalit sa kanya si Festus. Nandito na po tayo sa Acts chapter 25. 3 days, pagdating po ni Festus, ang ginawa niya ay from Caesarea, pumunta siya ng Jerusalem sapagkat gusto niyang malaman ang lahat ng mga bagay patungkol kay Apostle Paul kung bakit siya naging preso. So pumunta siya doon sa Jerusalem. At doon sa Jerusalem, winelcome siya ng mga Jewish leaders, lalong-lalo na yung chief priest, at nakausap niya itong mga taong ito. At ang nais nitong mga Jewish leaders ay ma-charge ito si Apostle Paul. At ang gusto nila na si Apostle Paul ay panagutan yung mga charge, yung mga accusation na kanilang ipinapataw doon kay Apostle Paul. Ngunit ang sabi ni Festus, okay, kung mayroon kayong mga charge, kung sino may mga reklamo, chief priest, mga Jewish leaders, sumama kayo sa akin at nandoon siya sa Caesarea. So, ang mga Hudyo, they are asking favor na kung pwede, si Apostle Paul ay mabigyan ng trial mismo doon sa Jerusalem. In which case, hindi po pwede dahil nandoon siya sa Caesarea. Okay. Dumating doon si Festus sa Caesarea. Immediately, kasama yung mga Jewish leaders, immediately, pagdating doon, one day after, kinabukasan, binuksan niya na yung trial kay Apostle Paul. So medyo makikita natin dito na si Festus ay maagap. Okay, maagap siya na gusto niyang malaman yung mga nangyayaring problema. Kung kaya't sa atin mga mananampalataya, dapat maagap rin po tayo. Pag alam po natin na may mga problema na, huwag na po nating patagalin ang mga problema. Immediately, i-resolve ka agad kung may problema. So, dahil nga may problema, okay, kinabukasan ay nagpatawag na siya ng trial doon sa court. Tandaan po natin, hindi po basta-basta simpleng trial ang ginagawa kay Apostle Paul. Hindi po yan trial doon sa isang kwarto lamang. Hindi yan trial na kung saan lugar lamang. And this is a complicated, malaking trial na kung saan ang kinahaharap ni Apostle Paul ay mga matataas na tao. Who is Festus? Si Festus, he is the procurator and governor. Nung binuksan niya yung court para sa paglilitis, nandoon na yung mga Jewish people at they were trying to charge Apostle Paul. Na si Apostle Paul daw ay troublemaker, na si Apostle Paul ba daw ay dinesecrate ang temple, kahit na rin ang Caesarea, si Caesar, ay ganun na rin ang paglapastangan na ginagawa niya. So, ito yung mga charges ng mga Hudyo kay Apostle Paul. At ang pinakamasakit nyon ay nilapastangan daw ni Apostle Paul ang kanilang religion. So that were all the charges na kanilang ipinataw. Ngunit ang sabi ni Festus, kung kayo ay may reklamo, kung gusto nyo, okay, kung gusto nyo, tinanong niya si Apostle Paul, yan ang mga charges sa iyo, dahil itong mga kapwa, mga mananampalataya mo,
ay charge kang ganon. Kung gusto mo, sabi ni Festus kay Apostle Paul, doon kita sasamahan ulit sa Jerusalem at doon gaganapin ang trial. Ngunit, mayroon ng discernment si Apostle Paul na kaya gusto ng mga Jewish leaders na doon ganapin ang trial sa Jerusalem ay sila ay nagpa-plot ng scheme para patayin si Apostle Paul. Nakita na ni Apostle Paul yun. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung nasaan ako nandoon, nandito ako, I should be tried dito sa Caesarea. Okay. At dumating si King Agrippa. Okay. Si King Agrippa II, o kaya si Herod Agrippa II. Itong si Agrippa, he pay respect doon kay Festus dahil doon sa kanyang pagkaluklok bilang gobernador na pumalit kay Felix. So nagpay siya ng respect. Kaya bumisita siya at si Bernice yung kanyang tinatawag na asawa. Okay. So, doon, humingi ng konsulta si Apostle Paul kay Agrippa. Itong Agrippa na to, ito yung Agrippa II. Yung Agrippa I, yan yung tatay nitong Agrippa II. At yung Agrippa I, itong Herod Agrippa I, itong tatay niya ay, kung titignan natin doon sa Acts chapter 12, ito yung king na kung saan during his State of the Nation address, doon sa kanyang public address, doon sa mga Hudyo, nakasuot siya ng royal robe at magbibigay siya ng address, he never pay respect sa ating Panginoon Diyos. He never praised God. Ang nangyari, the angel of the Lord struck him at sa lupa, kinain ng mga uod ang kanyang katawan. So, ito yung Agrippa I. Meron din uncle, meron din na uncle si Agrippa II, si Antipas na kung saan siya ang merong pananagutan sa pagkamatay ni John the Baptist. Okay, so iyon ang background ng Agrippa. At humingi ng consultation si Festus dito kay Agrippa dahil medyo matagal mag-i-stay doon sa Caesarea si Agrippa. So, sinabi niya lahat ang patungkol doon kay Apostle Paul. At sabi ni Festus, I do not know, hindi ko alam kung ano ang i-charge ko sa kanya. Yung charge ng mga Jewish leader, ito po ay puro religion and not criminal charges, which I expect. Kung kaya, I do not know kung papaano ko i-charge ito. At hindi pwedeng ipadala ko sa Roma itong taong ito unless otherwise may written report ako na madadala doon upang itong si Apostle Paul ay makahingi ng apila doon sa kanyang pagkakabilanggo. So, tingnan natin ang mga bagay na dapat nating nakita dito. Doon sa pangyayari kay Apostle Paul. Apostle Paul, hindi siya nagtatanong, where is God? Dito sa aking mga nararanasan. Minsan tayo po, mga mananampalataya, in times of difficulties and challenges, tinatanong natin, where is God in all the difficulties and challenge na ating pong nararanasan? Kadalasan ganyan po ang nagiging kasagutan natin at katanungan natin. And we are saying that the reality of life here on earth is unfair. Unfair ba talaga ang buhay dito sa mundong ito? Lalong-lalo na kung halimbawa meron kang magandang hangarin
pero ikaw ay na pagsususpetsahan na mali at hindi tama ang iyong ginagawa. Yung reality of life in this earth is unfair. Bakit? Because this world is sinful. Nandito yung kasalanan. But the reality of life will not be unfair, and it will be fair if we have the Lord Jesus Christ in us. Ang ating Panginoong Hesukristo. Everything is fair sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sa mga hindi mananampalataya, iisipin nila na dito sa lupang ito, unfair ang lahat ng bagay. Yung mga mayayaman, yung mga mahihirap, nagiging mahirap. And then, if we set out to live for God, we must be careful in times of transition. Kinakailangan po, we must be careful in times of transition. Sabi doon sa verse 3 ng Acts chapter 25, sabi doon, they requested Festus as a favor to them to have Paul transferred to Jerusalem, for they were preparing an ambush to kill him along the way. Tingnan po natin yung transition. Ano ang transition dito? Okay, previously, paano ba natin nakilala si Apostle Paul? Hindi ba't si Apostle Paul isang Pariseo? An influential man na pag dumadaan sila, nakarobe sila, pag dumadaan sila, maaring yung mga tao yumuyuko sa kanila. O, medyo humahalik pa siguro sa kanyang mga kamay. And as an influential people, he is the one who asked letter doon sa mga namumuno para bigyan siya ng authority na hanapin ang mga Kristiyano upang ipakulong at ipapatay. Ito po yung previous things sa buhay ni Apostle Paul. But then, there is a transition. Yung transition na yan, instead na yung kanyang dating influence ang mangyari, ang nangyari, ito na ngayon siya. Nagkakaroon na ngayon ng plot para siya naman ngayon ay patayin. Ito yung nangyayari. Transition. Maybe, ito sa Apostle Paul, he never expected na darating ang time na siya ay ma-charge, magkakaroon ng mga trial sa kanyang buhay, at siya ay magkakaroon ng mga plot na galing doon sa kanyang kapwa dati mananampalataya. Sa atin po, may transition po yung buhay po natin na kung saan the transition would be from bad to good or from good to bad. Ang mahirap nyon, tanungin natin, yung transition, during the time na wala pang COVID-19, maayos ang lahat ng bagay. Ibig kong sabihin na maayos, moving ang lahat ng bagay. Noon nagkaroon ng COVID-19, merely a sudden, non-expected transition na kung saan ang lahat ng tao ay na-lockdown sa bahay. The transition we're in from, sabihin natin, from moderately good doon sa papunta sa hindi maganda. Wherein, during those times, marami ang namatay. Millions ang namatay, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa. The transition na kung saan it has a harmful effect dito sa ating bansa at sa ibang bansa. But then, during that transition, hindi lang naman harmful things ang makikita natin. Transition we're in, during that time na nagkaroon ng lockdown, yung criminality po ay bumaba. Yung atmosphere ay nagkaroon ng magandang atmosphere kasi walang pollution, walang mga sasakyan. Okay. Ang mga tao na dati-dati, isang pamilya, hindi nagkikita doon sa kanilang tahanan, sa pagkakataon yon, nagkita-kita na sila at nabuo ang mga pamilya. Hindi lamang nabuo ang pamilya, nagkaroon ng
tunay na relationship, tunay na fellowshipping ang bawat pamilya, at ang pinakamaganda nyon, marami ang natutong tumawag sa ating Panginoon Diyos. The transition may be moderately from good to bad, at from bad to good. So, in this transition, we must be careful in times of transition. Na kung saan yung transition na kung saan we are not expecting yung mga susunod na pangyayari sa buhay po natin. Yung mga bagay na kung saan we never expect, na hindi natin alam na ito pala ang darating sa buhay natin. Nung tayo po ay naging Kristiyano, shifting, pag sinabing transition, it is a shift or it is a change, yung pagbabago. Nung tayo ay naging Kristiyano at nagkaroon ng transition doon sa ating faith, what happened? Ano po ang nangyari sa atin? Marami bang natuwa sa atin? Maraming nalungkot? Maraming nagalit? Lalong-lalo na yung ating members ng family na kung saan mayroong niyayakap na klase ng relihiyon. So, we must be careful. At dito, si Apostle Paul ay naging maingat. Naging maingat siya in a sense na he never submit na siya ay mabigyan ng trial doon sa Jerusalem. Isang dating persecutor, considered to be murderer of Christian people. Ngayon, siya ngayon ang nagkakaroon ng plot sa kanyang buhay. Kung titingnan po natin si Joseph po, doon sa Old Testament, si Joseph, na kung saan yung kanyang mga kapatid ay muntik na siyang patayin. Okay. So, they did harm to Joseph. Ngunit, ano po ang sabi ni Joseph? Sabi doon sa Genesis chapter 50 verse 20, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Ito po yung sabi ni Joseph. The transition wherein siya ay muntik ng makaranas, siya ay muntik ng mapatay, siya ay nabilanggo sa Egypt, but then, nevertheless, a time that comes na hindi pala niya maisip na siya pala ay magiging governor ng Egypt. At siya ang magiging dahilan para yung mga Israelita na nakadarama ng famine, siya ang magpupuno doon sa kanilang kakulangan sa pagkain. Transition wherein every transition in our life po ay nagaganap. Ngunit dapat po tayong maging maingat sa mga transition na yon. At ang pagkakataon na ito ay ginagawa ng mga Hudyo dahil bago pa nga si Festus, sabi siguro ng mga Jewish leader, bago pa tong gobernador, procurator, pwede pa natin tong medyo lansihin, medyo pwede natin amuin, i-pressure, sapagkat wala pa siya talagang kaalam-alam doon sa mga nangyayari kay Apostle Paul. Kung kaya humingi sila ng favor talaga na si Apostle Paul ay mabigyan ng trial doon sa Jerusalem. You know, brethren, the enemies of Paul look to take advantage of him. 3 days after Festus arrived, yun nga ang nakitang senaryo ni Festus within the Jewish leaders na kung saan galit na galit sila kay Apostle Paul. At they are plotting
this kind of killing para si Apostle Paul ay mag-disappear na sa kanila. Okay. Tandaan po natin sa atin po, no? Mahirap po yung minsan transition. Kung halimbawa po, tulad ng naranasan ko doon sa Saudi, okay, no? Mayroong mga dating nagtatrabaho, ang trabaho nila ay nasa mataas na posisyon. But then, dumating ang time na doon sa mataas na posisyon, naungusan siya ng isang mababang posisyon doon sa posisyon na kanyang hinahangad. There is a transition. Ano ang nangyari? Sometimes, yung na-promote na ganon, kinakailangan mag-ingat. Sapagkat naunahan niya sa promotion yung isa na supposed to be, siya dapat ang ma-promote. At ang nangyari, na-experience ko, noong na-promote itong taon na to, nabigyan siya ng katungkulan na siya ang hahawak ng departamentong ito. Alam nyo, katakot-takot na sabotahe ang kanyang inabot. Nagawa at kilos nung mga naungusan niya doon sa promotion. Kaya nga, yung transition, minsan sa buhay natin, kinakailangan ingatan po natin. Okay. So, ang susunod na dapat natin tignan dito, don't be alarmed by the same old lies. Doon sa verse 7 and 8, ang sabi doon, when Paul came in, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him. They brought many serious charges against him, but they could not prove them. Then Paul made his defense, I have done nothing wrong against the Jewish law or against the temple or against Caesar. Ito po yung charge at si Apostle Paul, okay, ang sabi niya, I have done nothing wrong against the Jewish law or against the temple or against Caesar. Tandaan po natin, Satan has used the same old lies from the beginning of time. Bakit? Because Satan is the father of all lies. Ang lahat ng kasinungalingan ay gagawin niya upang ang kanyang hangarin ay masunod. Ito yung hangarin ng mga Jewish leaders. Lahat ng paraan ginagawa nila, inaamo nila si Festus, sinasabihan si Festus na doon i-trial si Apostle Paul sa Jerusalem, but then God is faithful. Ang ating Panginoon Diyos, even though na nakikita po natin that life seems to be unfair, God will remain to be faithful sa atin. And God will remain consistent doon sa attribute niya. Hindi po magbabago ang ating Panginoon Diyos sapagkat nakikita ng ating Panginoon Diyos kung ano ang puso natin. Nakikita ng ating Panginoon Diyos kung ano ang puso ni Apostle Paul. At ang kanyang mission nga, during the transition, he will be used by God to the Gentiles. Isang mission na dapat niyang gampanan, isang mission na dapat maranasan niya yung hardship. Sapagkat maybe it is a consequence nung bagay na ginawa niya nung siya ay hindi pa Kristiyano. So, remember every time you sin, you're believing a lie about something. Pag ikaw ay nagkasala, ibig sabihin, nagkasala ka doon sa isang bagay na yon sapagkat naniniwala ka sa kasinungalingan. May nagsabi na ba sa atin na tayo ay magandang lalaki? Amen daw. Amen.
At kung nasabihan kayong magandang lalaki o magandang babae kayo, naniniwala ba kayo? Amen. So praise the Lord. Buti na lang naniniwala kayo. Amen. So, si Apostle Paul, we can see yung courage na nananatili kay Apostle Paul. At yung courage na yon, ano ba ang ibig sabihin ng courage that Apostle Paul is upholding courage? Ano ba ang ibig sabihin yon? Unang-una, Apostle Paul is standing in his integrity. Hindi po nagbabago si Apostle Paul. Kung ano yung stand niya, he stand firmly doon sa kanyang stand na kung saan, I have done nothing wrong. Ang ginagawa ko lang ay sinishare ko lang, pinapangaral ko lang na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at ito ay nabuhay na mag-uli. He is preaching resurrection. Kung kaya't walang makitang bagay si Festus kung bakit i-charge niya si Apostle Paul. It is purely religion. And Apostle Paul is standing with integrity. Apostle Paul prays a lot during his time in the prison. At yun po ang ang mga elemento ng pagiging courageous ni Apostle Paul. Sinasabi pa nga na doon sa Philippians, sinasabi niya doon, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making requests with joy. So, si Apostle Paul, with his courage, nananatili siya na firm siya with integrity. He prays a lot during the time na siya ay nasa preso, and there is contentment kay Apostle Paul. Hindi po siya nagko-complain doon sa Facebook. May Facebook na ba noon? Hindi siya dumudulog doon sa Facebook para mag-complain ng kanyang mga problema. Hindi siya pumupunta doon sa FB Messenger para isulat doon ang kanyang mga hinaing. Ang ibig ko po sabihin, si Apostle Paul, he never pitied himself. Hindi siya naawa sa kanyang sarili. And Paul did, he could, and left the rest to God. Kung ano ang kanyang magagawa with his courage na nananatili sa kanya, everything na kanyang magagawa, and the rest, iniiwan niya ito sa ating Panginoon Diyos. So, kung sinasabi ni Festus na, Paul, gusto mo bang pumunta ng Jerusalem at doon ka mabigyan kita ng trial? Pati ako pupunta doon. It is as good na sinasabi ni Festus, Paul, pagdating mo doon sa Jerusalem, ipapakain ka sa mga leon. It is as good as saying that. Sapagkat yung mga Jewish leaders niya na galit sa kanya, parang roaring lion na gusto siyang lapain. Dahil doon sa paniniwala, pananampalataya na kanyang inihahayag patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So Paul said, I am standing before Caesar's tribunal where I ought to be tried. If then I am a wrongdoer and have committed anything for which I deserve to die, I do not seek to escape death. Kung ako man ay may pagkakamali, aakuin ko ito. Kung kamatayan ang kapalit nito, walang problema sa akin. Pwede nyo akong patayin. Ngunit kung wala kayong karapatan para ako ay patayin. Weighing the validity of charge, seeing setbacks as setups for the gospel. Marami pong setbacks sa buhay ni Apostle Paul. Sabi doon sa verse 20, I was at a loss how to investigate such matters. So I asked if he would be willing to go to Jerusalem and stand trial there
on this charge. Ito yun nanggaling sa bibig ni Festus. Kung titingnan po natin, may mga setbacks po sa buhay po natin. Ano ba yung mga setbacks? Yan ba yun na upuan na kung saan isasandal mo ang iyong tagiliran, ang iyong likod? Hindi po. Ang mga setbacks po natin, yan yung mga worries, yan yung mga problema po natin. Yan yung mga bagay na challenge sa buhay natin na nagaganap. Na hindi natin alam, those things, those setbacks, iyon ang mga setups para doon sa gospel. Ang gusto ni Apostle Paul ay makarating siya ng Roma. At doon siya humingi ng appeal kay Caesar. Ang Caesar nga pala, ibig sabihin ay emperor. Doon niya gustong mabigyan ng trial. Bakit? Those setbacks will be a setup para sa kanya maihayag niya ang gospel doon sa Roma. Sa atin, may mga bagay na binubuksan ng ating Panginoon Diyos upang maihayag natin yung gospel. But then, ang kinakailangan lang dito ay medyo keen. We must be keen on everything that we are doing. We must be keen on every ministry that we are doing. So, dito po, winiweigh ni Festus yung kanyang consultation na matatanggap kay Agrippa. Sapagkat kinakailangan ihayag niya kay Agrippa yung lahat ng bagay na yan. Upang marinig niya rin kung ano ang magiging saloobin ni Agrippa. Ngunit, sabi ni Agrippa, kung wala naman kayong makitang bagay na i-charge dyan, bayaan nyo na pumunta siya doon sa Roma para doon siya mag-apila. Okay. But then, ang lahat ng bagay, sabi nga ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, verse 28, in all things, God works for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. If we are called according to the purpose ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ang mismo kikilos sa atin. Maaring hindi po tayo makakilos doon sa mga bagay na gusto nating gawin. But then, God is opening up every situation and every things, every matters upang tayo po ay magkaroon ng tiyak na time para ma-share natin at maihayag natin ang gospel. So, how would you investigate? Sabi doon, how would you investigate the claim that someone was dead and now they're alive? Kung titingnan po natin ang situation ni Apostle Paul, parang hindi po kapani-paniwala yung kanyang sinabi. Okay, that's why those Jewish leaders ay talagang nagagalit sa kanya. But what is the fact? Ano ang katotohanan? The true thing is that Jesus Christ was raised from the dead. At ang ating Panginoong Jesucristo na naging hain para sa kasalanan ng sanlibutan, ang nagiging dahilan kung bakit yung mga mananampalataya during those times ay nagpursige talaga para maihayag ang gospel. At ang gospel na yan, during those times, nandito pa rin at buhay pa rin yung gospel na yan na ating pinaniniwalaan, na ating pinananampalatayaan. Don't be intimidated by the externals. Doon sa verse 25, sabi doon, I found he had done nothing deserving of death, but because he made this appeal to the emperor, I decided to send him to Rome.
Ano ang final? Siya ay ipadadala sa Rome. Ngunit ang sabi ni Festus, papaano ko ipadadala sa Roma itong taong ito na wala naman akong pinanghahawakang report kung ano ang i-charge sa kanya? Mahirap, no? Kaya nga't ang sinasabi natin dito, yung trial na naganap sa kanyang buhay ay isang trial na very serious trial na parang si Apostle Paul ay humaharap doon sa Blue Ribbon Committee sa Senate, na kung saan marami ang nag-aakusa sa kanya. Marami ang nagtatanong doon sa kanilang ginagawa. So, ito yung trial. Hindi lamang trial doon sa Senate, hindi lamang trial doon sa korte mismo. Ang kaharap niya rito ay hari. Ang kaharap niya dito ay procurator at governor. Kung kaya't we must not intimidated by externals. Ano ba yung mga externals? There are many things which happen to us in life that we do not like. Maraming bagay ang nangyayari sa ating buhay na ayaw natin mangyari. But we are really powerless. Most of the time, to change our external circumstances, we cannot rearrange someone else's behavior toward us, nor can we undo moment which have brought us harm. Our best recourse. Ito po ang dapat nating maunawaan. Ang mga external na bagay ay hindi po natin kontrolado. May magalit man sa ating tao, hindi natin alam kung ano ba ang nagawa ko sa kanyang kasalanan. Bakit ganun na lamang siya? At yung external things na yon, hindi yun dapat magiging bagay para tayo ay magmurang sibuyas ba o kamatis? Oo. At pagkatapos nyon ay bigla na lang tayong aayaw. So, yung mga external circumstances sa buhay po natin ay kinakailangan pong makita natin kung ano ang dapat nating gawin. Baka naman ang kinakailangan, mga kapatid, ay yung nakikita natin na external things na medyo hadlang sa atin, baka kinakailangan yung sarili natin ang ating baguhin. Baka yun ang nararapat. So, minsan marami tayong nakikita na we are powerless. Hindi natin makayanan na tanggapin, pero wala tayong magagawa. Nakakapagtaka nga dahil nung binuksan ni Festus kasama si Agrippa ang trial kay Apostle Paul, nandoon makikita yung prosesyon ng mga military guards. Nandoon yung mga matataas at mga influential na tao doon sa city. Para lahat naririnig kung ano ang pwedeng i-charge dito kay Apostle Paul. Ngunit wala silang makita. The whole Jewish people, pinetition siya na siya ay i-trial sa Jerusalem, shouting that he ought not to live. Wala na raw dapat kinakailangan na gawin, kundi si Apostle Paul ay dapat mag-disappear na. Yun ang gusto ng mga Jewish. Tingnan niyo po Tingnan niyo po. Ano ba ang dahilan kung bakit galit ang mga Jewish leaders sa kanya? And sila ay nagsasampa ng patong-patong na kaso na hindi naman niya ginawa. It is only because of envy and jealousy. Sapagkat tulad ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no servant is above the master. If they hated me, they will also hate you. If they persecute me, they will also persecute you.
Yan po ang mangyayari. At yan ang nangyayari talaga. Nakakalungkot nga dahil kung titingnan natin, no, yung mga balita, doon daw sa North Korea, yung mga Kristiyano doon ay talagang pinipersecute. Not only persecuted, talagang pinapatay. They subject yung mga Kristiyano doon sa poisonous gas na kung saan very barbaric na klase ng pagpatay sa mga kapwa natin, mga mananampalataya. Never size up a situation on appearance only. Paul, a diminutive, small person, yet powerful and forever remembered for his fearless approach to life, stands before all those people and show the power of God in his life. Friends, brethren, we must uphold courage in our life. Saan man tayo, ano man ang mangyari, we must uphold courage. Sayang lang po yung tema natin kung we will not stand firm with courage. In conclusion, upholding courage in our life comes only with the reality of upholding and keeping Christ in our life. Mayroong isang pastor, nagrereklamo siya kay Spurgeon, yung famous preacher na si Spurgeon. Ang sabi ng pastor, Pastor, hindi ko na makakayanan itong mga naririnig ko at itong mga accusation ng ibang kapwa mananampalataya natin. Alam niyo ang sabi ni Spurgeon? Kapatid, ganito ang gawin mo. Umuwi ka sa bahay ninyo, manalangin ka, at magpasalamat ka sa ating Panginoon. Ha? Ba't ako magpapasalamat? Magpasalamat ka sapagkat ikaw ay hindi tunay na kilala ng mga tao. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na kung saan ikaw po ang tunay na kumikilos sa aming kalagitnaan. Panginoong Jesus, ikaw po ang maitaas. Really, oh Father God, we appreciate what the Lord Jesus Christ has done for us. Ang mga bagay-bagay po, Panginoon, na mga challenge sa aming buhay, ay isang kapamaraanan lang kung paano kami mag-i-endure dito sa buhay namin sa lupang ito. Ngunit alam namin, Panginoon, na ikaw ay mananatiling totoo sa buhay po namin. And you will be remaining faithful in our life. You will be good in our life. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat sa buhay ni Apostle Paul, nakikita po namin, Panginoon, ang tunay na katatayuan ng isang Kristiyanong who upholds courage. Lord, we just give you thanks and once more return to you all the glory and honor in the mighty name of Jesus, at ang bawat isa ay magsasabi ng Amen and Amen.